Praise God. Aton pakpakan ng Ginoo. Salamat sa buhi nga Dios. Aniya nata sa katapusan na nga Domingo sa bulan sa Oktubre. Sunod semana, Nobyembre na. So dalay ko na ngalan sa Dios nga aton gialagaran. Akon gipasalamatan ng Ginoo tungod kay sa gihapon nagpadayon ang aton congregational fasting. Palakpakan naton ang Ginoo. Ari na ta sa bulan sa Oktubre sa aton congregational fasting. Kadayon, salamat sa mga utod nga nakasabot sa sini nga gitawag tawag sa Dios sa pagpuasa. Kadayon, ikaduha na kon nga gipasalamatan tungod kay may mga tao nga wala nag-isip bisan pa man nga matigayon ang project naton. Although hindi panahon sa dagyaw, pero they really sacrifice sa ilang nga gitawag panahon kag lawas luyo sa kahangin. Pero ara sila agod nga matigayon ang aton nga gitawag project as ang temporary naton nga reception. Salamat sa sini nga mga tao kag ang Dios amo ang magabalos sa inyo. Hallelujah. Kadayon, akon man gipasalamatan ang buhi nga Dios labaw sa tanan nga ang iya nga gitawag grasya kag kaluoy padayon nato natilawan sa sini nga kabuntagon. Palapakan nato ng Ginoo. Ako nagatuon sa aton gi-lectures about sa God's empowering. Ang tuod nga kulyada ara sa kasing-kasing sa tao. Amo na nga kita hindi na ta ignorante. Natural ni nga mga kalamidad sa kalibutan. Pero baliko na kon ang tuod nga kulyada ara sa kasing-kasing. Lingi abla inyo tapad da kulyada na ang naong. Muna nga kita palaparo naton aton hunahuna. Aton palawom ang aton hunahuna. It is because si Kristo Jesus mismo nagsulti sa 1:16:33, paantuson kamo sang kalibutan. Pirmi nato ni gihiskutan, pero si Jesus nagambal, ibilin ko ang akong kalinaw. Nagpasabot, ini nga mga butang, yes, this is what common nga nagalambot sa kalibutan. Muna nga kita, tandaan naton, ang importante, ang pag-alagad lang yun sa Diyos. Amo lang yun ang pinaka-importante sa tanan. Once again, aton padayonon ang aton pagtuon labi na sa aton series nga pagtuon sa Galacia kapitulo 5 sa bersikulo 22. And once again, akon kamo pangabayon sa pagduko na lang sa inyo ulo kag magapangamuyo ta. Ginoo, amon Ginoo Dios ginapaubos ang among kaugalingon. Wala kami sang may mahimo. Lord, ang tanan ara sa imo. Lord, nagakilala kag nagatuo kami nga hindi importante, Lord, ang panalangin. Parehas kay Moses, para sa iya hindi importante ang duta nga saad, kundi para sa iya ang importante sa iya ang imo presensya, O Dios. Kag kami man sa sini nga kabuntagon, ibutang pirmi sa amon kasing-kasing. May panalangin man kag wala, ara man sa kulyada kag sa maayong nga panahon, hindi ni importante sa amon. Ang importante ang imo presensya, Ginoo. Salamat nga nakabati pa kami sa imo pulong. Sa ngalan ni Jesus, kita tanan magaingon. Amen. Kagaman. Ang Songs of Solomon in chapter 8, verse 6 to 7, as we continue sa pagtuon naton, according sa Galatia sa chapter 5 in verse 22, which is agape love. This is the kind of love that God wants us to exercise and God wants us to develop. Ingon pa sa Songs of Solomon, ako ragayod ang higugmaa, ako ragayod ang gaksa. Ang gugma sama kagamhanan sa kamatayon, og ang kainit sa maong pagbati sama sa lubnganan.
Musilaog kini daw kalayo ug ang kapintas niini muog daw sa bisan unsa. Verse 7, dili kini mapalong bisan unsa kadaghan sa tubig nga ibubo niini bisan pagbulog sa baha. According sa gitun-an naton, may gahom sa gugma. Kag ang pinakalabaw sa tanan amo gyud ang gugma. Kinsay nagtuo ana? Ibayaw ko ninyo kamot. Tuod ba nga ang gugma gamhanan? Pero daw gamhanan ang ulan. Pakpakan na to ng Ginoo. No. Dali ta kasabot sini. Ako nagtuo, ang aton nga topic, love demands three duties of life. First is to love the Lord thy God with all your heart, with all your souls, with all your mind, and with all your strengths. According pa sa loob comparisons dito sa Mark sa chapter 12 in verse 40. You know, this verse nga gistate ni Kristo Jesus, this is talking about a commitment to worship. Amen. Ang Matthew chapter 22 verse 37 to 38 and Mark chapter 12 sa verse 40, this is talking about a commitment to worship. Sa aton gitun-an sa circles of commitment, ari ni gipapilit naton sa aton kilid kag ara pod sa likod. Ang circles of commitment, ang pinaka-priority kag ang pinakalabaw sa tanan ang commitment to worship. It is because hindi naton mahimo ang commitment of evangelism, commitment of discipleship, commitment to serve others. It is because ang sumpay sa sini nga verse, ang verse 39 kag 40, ari diri ang commitment to serve others, commitment as discipleships, and commitment as evangelism. Amo ni ang ikaduha diri. But yes, of course, the number one priority amo gyud ang aton paghigugma sa Dios labaw sa tanan nga butang. You must love the Lord supremely. Ako nagtuo, ang proper nga arrangement, first, you must love the Lord. Second, you must love thy neighbor. And the third thing, you must love your enemies. Yes, kung apektado ang aton relasyon diri sa pormiro, posible apektado pod ang relasyon na naton sa ikaduha kag ikatatlo. Amo na ang pinakauna gyud nga i-repair naton sa aton kabuhi. Baliko naton, yes, as a part of a human, we are live in sphere of limitations and full of weaknesses. Pero tandaan naton, ang Dios naton, ara siya nga nagatabang sa aton. Amo na nga ang Biblia kung ng taon naton, silang pa ni Christ sa Matthew 22 verse 37 to 38, ingon pa diri niya sa sining nga passage sa aton gitun-an. Ingon pa diri. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kuna-kuna. Dito sa Mark gipun-an pagyud kini og sa tibuok mong kusog. Kini ang labing dako og ang labing importanteng sugo. So you must love the Lord supremely. Ako nagatuo, kung may gihigugma ka man, yes, mas labaw ang gugma sa Diyos. Hindi pwede nga mauna nimo pagigugma ang imong asawa, ang imong bana, ang imong kabataan, kag ang Dios ara lang sa ikaduha. Hindi pwede nga ang Dios naton ibutang nimo sa tunga-tunga, kag ibutang nimo sa katapusan. Yes, of course, first, ang imo priority amo gyud ang Ginoo. Because this verse is talking about commitment to worship. May mga tao pa nga way pa nakalambot sa sini nga maturity.
May mga tao pa nga wala pa nakaabot sa sini nga dimension nga bisan ano ang matabo sa iya kabuhi, still ang iya nga gitawag tungtungan amo gyud ang pagsimba sa buhi nga Dios. Pakpakan naton. Amo na nga according pa sa gitun-an naton. Yes, ang number one nga gitun-an naton ingon pa diri, to love the Lord. Yes, ang number one siya, ang letter A. Our love for Christ must be genuine and wholehearted. Genuine love can never be measured by feelings because feelings fluctuate greatly and change. Amen ba? Amo bitaw na nga sulti na kon, ayaw gyud pag-agda ang imo balatyagon. Ayaw gyud pag-agda. Nga ang aton balatyagon, it is easily to change. Dali ni maliwat, galiso-liso ang dagan sini, gakambyo-kambyo ang desisyon sini, nagausab-usab ang iya nga gitawag huna-huna. Amo na nga ako nagtuo, you must be stable to love the Lord. Baliko na kon, may panalangin man kag wala, ara ka man sa maayong nga lawas, kag sa hindi maayo nga kahimtang, you must be stable to love the Lord. Kay baliko na kon, ang tuod nga kulyada ari sa kasing-kasing. Atong gihambal na kon gayna, sang kaagahon. Yes, of course, ang tuod nga prosperity, may kalinaw ka sa hunahuna. Ano man ang maglambot sa kalibutan, still may kalinaw ka. Amen. Although, nagsudan ka lang tabagak, pero malipayon ka. Amen. Nga, hindi importante anuman ang maglambot sa imo. Ang importante, ang imo kabuhi nga giproteksyonan sa Diyos. Amen. Amo na nga, ang ngayon nga ang Kristohanon, mabito na nga ini nga topic giton-an naton. It is because why pata nakalambot sa second nga fruits as talking about sa joy and peace. We are now talking about sa love. Ang kalinaw, whatever, anuman ang circumstances nga maglambot, still you have peace. Amo na nga si Bradinho, malipayon siya, bisan ang sudan niya white. Amen. Enjoy siya kayo. Amen. So, baliko na ton, ang aton gugma sa aton asawa kag sa aton bana. Kung hindi hugot kag labaw ang imong gugma sa Dios, posible nga mausab pod ang gugma nimo sa imong pares. Because it is what easily change. Abi mo lang sa pagkatinuod lang, ang nagapahugot kag ang nagapabakod sa relasyon sa panimalay, ang aton relasyon sa Dios. Tinuod na, amo ning nagapahugot, amo ning nagahatag og masiling naton intact nga pagpuyo. Pero kung may diferensya gani ang imo relasyon sa Dios, madiferensya po ni ang imo relasyon sa imong bana kag sa imong asawa. Ang imo nga gitawag himuon, naghimo ka na lang sa imo responsibilidad nga bana, pero sa sulod nimo way ka nagugma sa imo asawa. Ang imo pananaw sa imong asawa, daw amo na ang imo public enemy number one. Because these emotions, these feelings, it is easily changed and fluctuate. Meaning, kung malasayan ka na sa imong asawa o bana, may ara ka na, may nakita nga gwapa ka gwapo. Amen. Because this is what is easily to change. Hindi naton marialan. Amo gani na nga kita, ano man ang aton nalambot, you must be stable in relationship toward the Lord. Amen ba? Kinanglan may stability ka sa kabuhi. Nga, it is because intact ang imo relasyon sa Diyos. Kung intact ang imo relasyon sa Ginoo, intact pod ang imo relasyon sa iban nga tao sa imo panimalay,
kag labaw sa tanan sa palibot nimo. Nga ining gugma indi ni halin sa imo, ini nga gugma halin ni sa Dios. Pakpakan nato na din. Kadayon, amo ning gihambal sa ikaduha. In order to be filled with all of the fullness of God and go on to perfections, we must be rooted and grounded in love, so that everything we do spring out from divine love. Amen ba? Baliko na ton. In order to be filled with all of the fullness of God and go on to perfection, we must be rooted and grounded in love, so that everything we do spring out from divine love. Importante sa aton nga ang tanan naton nga himuon ini tanan nagsukad ni sa gugma. Karon ako nagtuo ang inyo pagsimba diri kung hindi ni rooted ka grounded sa pagigugma. Amen. Abi mo lang mapulan ka. Matak-an ka. May mga tao po nga ang iya nga gitawag pakilala sa Dios hindi rooted ka grounded sa love. Posible nga hindi siya makalahutay sa pag-alagad sa Diyos. Siling pa ni Paul sa Ephesians sa chapter 3 verse 17 to 19. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing. Just imagine that. Hindi kulyada ang magpuyo sa kasing-kasing. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo aron mugamot ug mulig-on ang inyong gugma. Amen ba? Kaya ang mga tao nga may tuod nga pagigugma sa Dios, sugot ni nga patyon sa pag-alagad. Bisan pila pa ang mobabag kay nga aman, nakagamot na ang gugma ni Kristo Jesus. Amen ba? Ini nga gitawag passage sa Biblia, they are talking about the agricultural term. It is the same sa Galatians sa chapter 5 in verse 22, ang bunga sa Espiritu Santo. And this is what the same word nga state diri sa Ephesians, ang word nga rooted. Meaning, ini nga mga butang, pareha siya sa term as agricultural, nga ang kahoy may gamot siya. Kag ang kaboy sa Kristohanon, nga namunga sa gugma, namunga kini, it is because ang life niya, they are what rooted in love. Importante yun, nga makagamot na ang gugma ni Kristo sa kasing-kasing nimo. Nga man, kung nakagamot na ni nga gugma, ining pagbagulbol wala na ni. Oh. Madula ni ang bagulbol. Madula ni ang isipan nga kinaiyak. Madula ni bisan paman imo makita ang imo kalaay sa pag-alagad because you are rooted in the love of Jesus Christ. You are always as excited sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Parehas ni sa mag-uyab. Kung bago pa lang siya gisugot sa iyang uyab, pirmi siya excited. Bisan gatulog siya, gangisig gihapon. Lantawa lang ang mag-uyab, sobra pa nga nakasyabu, hindi ka kabati gutom, hindi kabati pilaw, hindi kabati og kapoy. It is because he is what rooted and grounded sa love niya. Amen. Pareha sa kang Hakob. Ang Biblia nagambal, sa dito na siya naglambot sa iyang tiyo nga maong si Laban, may duwa siya kaig-agaw because during the time, ang ila nga gitawag kultura, makapangasawa sila sa close relatives nila. Ang iyang nailaan amo si Raquel. Siling dayon si Laban. Antes ni mo maangkon si Raquel, kinahanglan mangagad ka 7 ka tuig. Just imagine that. 7 years nga serbisyo sa ginikanan sa babae nga imong gihigugma. Ako
ako nagtuo, amo ni ang gugma, siling pa sa Biblia, kung basahon ninyo ang libro sa Genesis, hindi kakabasa sa kang Jacob nga nagreklamo siya, hindi kakabasa sa kang Jacob nga gikapoy siya, ang 7 ka tuig para sa iya, do kadali lang kay nga, tungod kay ang iya kasing-kasing napunan sa pagigugma kay Raquel. It is the same also sa Dios nga aton gialagaran. Amen ba? Kantawa lang, kuman 7 ka tuig, kay ang kasal sa ila, timingon magyud gabi, ang gihatag ang magwang nga sili. Ambot na tingala pud ko kang Jacob, gidumog lang dayon niya. Oh. Why giniya gisusi-susi, sino nga babae, silingan ba niya o yaba asawa? Oh. Ang babae pod nga iyang gidumog, wagid siguro tingog-tingog. Ngay nga na. Kay nga aman, parehas bitaw sa mga uma, according pa sa istorya nila, inigngit-ngit na kuman panihapon, tuyoon gikuno sang bana, pagwad sa gas, kay para mo ingunwa na isuga. Yan. Pagkabuntag, nadiskubrihan, nga si Leah man di ay. Oh, siling si Jacob, imo ko giilat. Nganong si Leah man ang imong gihatag? Ingon dayon si Laban, may ara kami diri pamahiin, o may ara kami belief nga antes nimo maangkon ang imo gigugmaan tungod kay si Raquel manghod, hindi pwede mauna gyud ang magwang. Amo na ang tagabantayan mura gisunod ni nga kung maminyo ang manghod mobayad sa magwang. Ingana. Dagan po na nakauyon hantod way na naminyo. Another 7 years. Just imagine that, 14 years nga pagpangagad, antes niya naangkon si Raquel. Pero ang Biblia nagambal, hindi kakakita nga nagreklamo si Jacob. Nga, he is what rooted in love. Ako nagtuo, ang Kristohanon nga nakagamot na ang gugma ni Kristo Jesus iya kabuhi, amo ning state dayon ni Paul sa verse 18. O uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot, sa kalapad, kataas, kahabog, o kalawom sa gugma ni Kristo. Kung ang gugma ni Kristo nakagamot na sa imo, mo-change ang imong perspective, ma-change ang imong perspective, ma-change ang imong understanding, ma-change ang imong objectives, labaw sa tanan, ma-change ang imong nga kahibalo. Why? Tungod kay nakagamot na ang gugma ni Kristo. Amo na nga nakaintindi ka na, ano man na maglambot sa kalibutan, either may bagyo man, may kalamidad man, nakasabot ka na. Nga ini nga mga butang, ang ngayan nga ihatag naton sa Dios. Halin sang Friday kag sang kagabi aton gipasalamatan ang Ginoo kay nga man. Ang kalabanan pag-abot sa kulyada hindi gid ka pasalamat sa Ginoo. Oh, amo nang nadula sa aton. Hindi ta kahangad kag moingon Ginoo salamat. Di ba? Mabito na nga usahay ang Kristohanon, kung ara na gani ang mga kalamidad, ara na ang mga pagreklamo kag bagulbol. Pero panahon sa blessings, di kay kabati sa iya nga nagsulti siya. Salamat Ginoo kay imo ko gipanalanginan. Di ba? So ako nagtuo, yes, let us maintain sa siningan ni Diyo nga ang importante nakagamot ang gugma ni Kristo sa kabuhi naton. Amen ba? Ang Biblia naghambal, because everything we do, kinanglan, must be rooted and grounded diha sa gugma. Let's say, for example lang, ang 2 Corinthians chapter 9 in verse 15, whatever activities nga sa church must be rooted and grounded in love. Let's say, for example lang, ang imo nga gitawag pagsimba diri, kinanglan gugma ang nagtulod sa imo. Ang imo pagkanta diri, ang imo pagsayaw diri, gugma ang nagtulod sa imo. Ang imong pagdagyaw, gugma ang nagtulod diri sa imo. Amen ba? Inabang pag-abot na sa panahon nga inyo nadagyaw, daw hilanaton ka na, idagyaw naman.
Ingana. Panahon na po sa gitawag sa monthly Thanksgiving, daw hilanaton ka kay monthly Thanksgiving naman. Everything must be rooted and grounded in love. Ang importante, ang gugma nga sa imo. Hindi ni kay para sa imo, hindi kay para sa iya, gihimo ni mo ni para sa Diyos. Anong gihambal dito sa 2 Corinthians 9:5? Imo ni gihambal ni Paul. Busa, naunahunaan ko nga gikinanglan hangyon ko kining kaigsunan nga muuna pag-ana kaninyo aron andamo nilang daan ang gasang inyong gisaad og inikabot ko diha andam na ang tanan magpaila kini nga kamo naghatag tungod sa gugma. Amen ba? Amo na nga ako nagtuo akon kamo i-discourage. Ako mismo nga inyong pastor i-discourage na kamo. Ayaw paghatag kung wala kamoy gugma. Kay nga aman, hindi po mag-release ang Ginoo blessing sa imo. Tandaan gina ninyo. Hindi mag-release blessings ang Dios. Kamo gihapon ang maapektuhan. Pero kung nagkalayo ang gugma sa imong kasing-kasing, just do it. Amen ba? Amo na nga kung nagtuo sa nag-standby kami diha sa Bikiri, yes, inang ulitaw bitaw nga masiling naton sayo pa nakuhaan sa una-una. Dagan ang may nag-snack diya sa Lulalos, naglingkod ko sa Trijit, iya gipalapitan, nindot ang mga snacks, pero puros gid siya gibalibaran. Inga na. Bisan usa na lang kabukpan, way gid may nakadunoy sa iya. Nanaog ko kagipalitan na kun siya. Pirting lipayan niya. Inga na. Amo na nga ako nagtuo, ang tanan nga butang, kinanglan, mas motivated in love. Kuha ninyo. So, ang gugma gyud among paharian. Kita tanan, mobito na nga diri sa aton tigom. Amen. Yes, may mga na-backslide kay nga ang reason lang sa gibackslidean tungod kay may mga contribution. Amo ng mga tao nga way nakagamot ang gugma sa Dios sa ila kabuhi. Kay inang aton gihimo, sino man maglamoy ako? Amo nang way naton maintindihan nga because we are selfish by nature. Kuha ninyo? Ay importante ang gugma kay kung may gugma ka nga naghatag, i-bless ka sa Ginoo. Amen. Ilawin ninyo. Ining magpakaon ka nga nagpasalamat ka nga with love, i-bless ka sa Ginoo. Amen. Inablang way ka, let's say, ini mga grupo, mo ito na nga, pasalamat sa mga grupo nga nag-back up, di ba? Yes, ini, abi nyo lang, dako na nga ministry nga natabang ninyo, matag simana. Himuan na, nga ang nagmotivate sa inyo ang gugma. Amen? Kung gugma ang nagmotivate, ayuho na lang. Yes, kung magluto ta munggos, hindi ta pag himuon nga magamit patag kompresor. Ingat. Nga inabang, kinanglan pag saumon din to dapit ang gitawag ang unod. Yeah. Kung magluto tagbihon, hindi lang naton pagdamuon ang patis o kayon pa naton unsay gisagol sini. Oh. It is in love. Amen. Tanan kay kunway ni gugma ang bagulbol ara. Tinuod gina. Hindi gugma ang nagtulod sa imo, bagulbol ang guwa sini. Isipan gini mo ni ang Ginoo sini, pero sa pagkatinuod, waay diri sang mas labaw sa aton. Fair ang gihimo naton kay nga tanan man nga grupo. Kuha ninyo. So angay naton ni ipasalamat sa Ginoo kay nga na-involved sa sini nga ministry. Nga man, ang Dios may ipahimo gyud sa aton. Amo na nga ako nagtuo, this time, hindi ta mangin liabilities. Amen ba? Dua man lang katao, liabilities, dayon boysit. Pero dili asset kag liabilities. Hindi ta mangin liabilities, kundi yes, mangin usa ta ka asset sa kingdom sa Dios. Pakpakan na to na. Kadayon, si Abraham, one of the examples naton, maabot yun sa kabuhi naton, ining naglambot kay Abraham.
Lantaw na ton, kay nga si Kristo Jesus nagambala, obedience must be rooted and grounded in love. Amen ba? Pabito na nga ako nagtuo, nga nagtuman ka sa ikapulo, nga tungod kay may gugma ka sa Diyos. Kuha ninyo? Meaning, naghatag ka, it is because you are rooted and grounded in love. Nga nagtuman ka sa ikapulo, kay nga hindi tungod kay gipugos ka, kundili naghatag ka, nagtuman ka, it is because you are rooted and grounded in love. Ang gugma ang nagtulod sini. Kay nakasabot ka, baliko na kon, ang tao nga nakagamot na ang gugma ni Kristo Jesus sa iya, mulapad ang iya nga perspective, ang iya objectives, kaglabaw sa tanan, ang iya nga knowledge, kag ang iya panabot. Amo ning importante, meaning anuman nga problema ang maglambot, dali dayon niya masabtan kay nga ang gugma sa Dios amo ang nakagamot sa iya. Amen ba? Ano ang bal ni Christ sa John 14:15? Siling pa niya. Iniya, seryoso si Jesus nga nagambal sini. Kung nahigugma ka mo kanako, it is Christ. Kinsay gisultihan niya, kita. Kung nahigugma ka mo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So nagpasabot, obedience must be rooted and grounded in love. Nagtuman ka, it is because may pagigugma ka sa Dios. Hindi ni tungod kay napugos ka or something, gilisang ka, kundi natuman ni mo ni, it is because dako ang imugugma sa Ginoo. Ilang taon na to ng examples na to, which is si Abraham. Ini nga gitawag example, gitawag kini sa Biblia sa pinakalawom na testing sa kabuhi ni Abraham. Because this is considered as a taste of love. Amen. Kita tanan mo ingon, taste of love. Wow, grabe ang Ginoo. May ara siya himuon sa aton. Basahon na to ng Genesis chapter 1 verse 1, 22 verse 1 to 6. Muning gihambal. Unya wala madugay, gisulayan sa Dios si Abraham. Amen ba? O gitawag niya, Abraham, og si Abraham mitubag, aniha ako. Meaning, Abraham, he is always present himself as always available when God called to him. Amen ba? Abraham, he is always present himself as available when God called him. How about sa aton? Amen ba? Ang importante sa Christianity, ang iya availability. Meaning, he is always available in order for the service of God. Mingon ng Diyos sa verse 2, Dad-a si Isaac ang bugtong mong anak. Ano dayon ang sumpay? Wow! This is a taste of love. Testingan sa Dios kung sin-o gyud ang pinakalabaw nimo nga gihigugma. Ang aton una nga gitun-an, you must love the Lord supremely. Amen ba? This is talking about a taste of love. Gitistingan si Abraham. Kag ini nga gitawag testing, it is talking about by means of love. Amen ba? Miingon ng Diyos, Dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinagi sa pagsunog kaniya dito sa bukid nga itudlo ko kanimo. Perti kabudlay nga gitawag klase sa demand sa Diyos. Busa sayo sa pagkabuntag nangahoy si Abraham alang sa halad. You cannot say that Abraham questions the Lord. Why siya nakapangutana sa Diyos and why nakasulti si Abraham as the greatest word as the word? Why? Why? Wala. Amen ba? Pero kita usay makasiling. Ngano? Ako pa. Diba? Nganong ako pa? Why? Amo na ang
nindot unta nga isulti ni Abraham. Yes, ang Biblia naghambal pagkabuntag. Almost inay ang pagpamalandong ni Abraham. Amen. Pero something nga ang may niya wala na change. Why na usap? Amen ba? Why yun naliwat? Ngundahin sa Biblia, nangahoy siya sa pagkabuntag. Just imagine that. Nangahoy siya pagkabuntag, gisanguna niya ang iyang asno o gipakuyog niya si Isaac ug ang duwa niya kaulipon, mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Ikatulo na adlaw nga ilang biyahe. Grabe, 3 days pa nga journey agod nga dito ihalad. Amen. Sa ikatulo na adlaw, sa layo pa si Abraham, nakita niya ang dapit. Unya, giingnan niya ang iyang mga ulipon, pabiling kamo din uban sa asno, kami ni Isaac mo adto dito aron pagsimba o mubalik raon niya kami ngani. Meaning, si Abraham, ang iya nga gitawag kasing-kasing, gituman niya ang Diyos. Pero sa pagtuo niya, kahibalo siya nga iyang anak, mahibalik nga buhi. Amen ba? Grabe katahom nga istorya. Ang Biblia nagambal, iya gipabilin ang duwa niya kaulipon. It is because kahibalo si Abraham may knowledge siya. Kay kung dad-o niya ang duwa niya kaulipon, posible amo ni ang manginbabag sa sugo sa Diyos. Kay amo man ni ang magpugong nga dili himuo ni Abraham ang gisugo niya. So meaning, gibili niya ang mga hindrances sa kabuhi niya. Kaya ako nagtuo sa pagsimba, maibilin kagyot. At siya karon, ang challenge aton gina ngayon simba ni adlaw nga Domingo, ibili naton ang kulyada sa aton balay. Amen ba? Kay kung dad-on naton diri sa simbahan, amo man na magsigi sa hamok sa aton una-una. Amo man na magsigi sa hamok, hindi ta ka-concentrate. Pag gamay lang nga oros sa hangin, mulingi na yung ingon, hangin naman. Nga na. Pag talisik, mingon, talisik naman. Ibili na ton. Ang tagsa ka mga babag sa panahon sa pagsimba, ibili na ton. Ang Biblia nagambal, dito sa verse 6, ingon pa dire, si Isaac mo'y gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad ug siya mo'y nagdala sa kutsilyo ug sa kalayo. Unya, mipadayon silang duwa. Ini nga passage kung lantaw na ton, according pa sa sininganos. Ingon pa dire. There come times in human life when men must undergo a crucial test. Hindi lang kay si Abraham ang gitestingan. There is no such thing as exempted sa aton. Amen. Ing nang imo katapat, why exempted sa siningamutan? There is no such thing as exempted. Ingon pa diri, what is the crucial test? The crucial test can only take place in reference to that which we love and what we value the most or precious. Meaning, ang gisgutan sa Biblia, hindi kay si Isaac, ang gisgutan diri, ang pinaka-precious sa kabuhi naton nga gihigugma naton. Amen. Mas may maglabaw pa ba diha sa Ginoo? Kuha ninyo? Kag amon ning gihambal diri. Nga damo ta Isaac sa kabuhi nga way nato natuman. Ing na imo katapat, may Isaac ka brad, may Isaac ka sis. Yeah. Di ba? So this is talking about sa gugma naton as more than to the Lord. Just imagine na sa verse 6, kung lang tao na to. Ininawali na nato ni sa una sa Thanksgiving nato. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid in oath Isaac his sons. And he took the fire in his hands and a knife. Amen. Si Abraham, ang iya duwa kakamot may giuyatan. Amen ba? The left hand is the fire and the right hand
is a knife. Amen? Hindi mapatay ang halad kung way kutsilyo. Hindi makapanimaho ang Dios sa halad kung walay kalayo. Amen? Amo na nga kung magpa-Thanksgiving, may kutsilyo yun kag kalayo. Hindi mapatay ang baboy kung way kutsilyo. Sa ako mapapatay sa baboy, patyon lang sa lapwa. Hindi nga na. Hindi ba? Yes, in a right hand, it is what a knife, and a left hand, which is what a light, which is lantaw na ton ang kalayong ara sa wala nga kamot ni Abraham. He took the fire in his hands and the knife. A vessels in one hand in which fire was kindled the wood from the altar. Ini nga gitawag kalayo nga ara siya wala. Amuning magpasiga sa altar nga gibuhat niya. Amen ba? Ining iya to nga kamot nga nag-uyat sa kutsilyo. This is talking about as a one hand in the other hand to slay this sacrifice. Meaning he is willingly to offer the Lord. Ako nagtuo, ining sa wala kag sa tuo na ton, amuning pinaka-importante nga gitawag essence sa aton pag-alagad sa Dios. It is because ang kalayo nga ara sa wala ni Abraham, it is talking about sa aton nga gitawag gugma nga nagkalayo diha sa Ginoo. Amen ba? Ibayaw ang inyong wala. Amo na ang ibang tuo. Amo na damo gid ang masiro. Ari dire ang aton kasing-kasing. Fire, it is talking about as a symbol of love. Amo ning gibit-bit niya. Kag ini nga gugma, pakaluyuha gyud sa imo kasing-kasing. Amen ba? Amo ning gibit-bit niya. It is what talking about sa gitawag gugma niya sa Dios. Nga gituma niya, gipakita ni Abraham, although gihigugma niya si Isaac, pero walay maglabaw sa iya gugma sa Dios. Amen. Ingnay mo katapat, mahimo ba ni Moises? Damo na gani sa ato nagkusmod. Amen. And then the right hand, it is what in the symbol of his obedience and submissions to God's will. Amen ba? Nga, tungod kay si Abraham, sa gugma niya sa Dios, hindi siya kabatas nga hindi niya tumanon ang Dios. It is already in obedience and submissions to God's will. So brothers and sisters, ano ang ara sa imo mga kamot? Amen. Amo ning kapital naton. Ang kapital naton ang aton gugma kag ang aton pagkamatinumanon. Ang aris aton kamot, ang aton pagkamatinumanon ug ang aton pagigugma. Amo ning kapital naton. Lantawan lang ano ang response sa Dios sa gihimo ni Abraham according pa dito sa verse 12 kun lantaw naton. And he has said, do not lay your hand on the lad. Siling pa niya ayaw paghimuwa na. Or do anything to him, ayaw siya pagpatya. For now, I know, siling pa sa Diyos. Karon, ako na nahibaluan. Meaning, ang tag sa kabutang nga gituman nimo ang Diyos. Ang Diyos mismo, iya pamatud-an nga really tinud-anay ang imo pagigugma saya. Kag according pa sa Biblia, ang tag sa katisting sa kabuhi sa Kristohanon, amo ni ang tikang naton pakadto sa another na pod nga dimension kag pagsabot sa pag-alagad naton. Without testing, there is no such thing as maturity. Without testing, there is no such thing as maturity. Kaya nga, sa sini nga gitawag context, if you read this in Genesis chapter 22, sa sini nga passage, diri nagwa sa baba ni Abraham nga nag-ingon siya
Ini nga dapit gitawag kini nga ang Dios naghatag. Meaning dira nagwa siya ba nga hangtod karon gibalik-balik na sa mga kaliwatan that God whom we serve is Jehovah Jireh. Palakpakan nato na. Nga nalambot ni saya, nalambot ang duga nga kahibalo kag panabot siya kaboy. It is because sa testing nga naglambot siya. Kay kun way testing nga naglambot siya, hindi maglawom ang imong nasabtan sa Ginoo. Dire niya gi-confess that God will provide. So ako nagtuo, yes, kay balo ang Ginoo sa situations na to. Amen. Sa dira nga ang anak niya nga si Isaac nangutana, tay ara ang gatong, ara na ang gitawag ang altar, pero diin man ang halad. Way kay balo si Isaac nga siya ang ibutang dito sa altar, unsay gitubag sa iyang amay, ang Dios magahatag. Amen. Yes, ako no to, kay balo ang Dios sa situations na to. Way ta kahibalo, basta ini nga pagsimba naton, ini nga gitawag gihimo naton, we are rooted and grounded with love. After sini, may provision nga gitagana ang Dios sa inyo. Amen. Way ta kahibalo. Amen. Kay nga ako nagto, kung experiensyahan ni Abraham, may experiensyahan po nato ni kung kita mismo muagi ta sa taste of love. Ang problema lang kung mas may labaw pa ta nga Isaac sa kabuhi. Amen ba? Amo nang problema. Kung mas may labaw pa ta nga Isaac sa kabuhi naton. Kay nga man, ang verse naton gabi i-bless niya ang mga tao nga nagsalig o nag-alagad sa iya. Amen. Amo nang ako nagtuong sa sining nga passage, kita nga Kristohanon must be rooted and grounded in love. Why? According pa sa notes naton, kung lantaw naton, it has been said that love is the circulatory system of the body of Christ. Kita mismo may arat na circulatory system according pa sa science. Nga buhi ka, you are a living creation, you are a living organism. It is because kompleto ang lawas nimo. Nga nakabarog ka, nga nakadagan ka, nga healthy ka. It is because nag-functions ang imo circulatory system sa lawas nimo. And it has also been said that the love, it is also a circulatory system of the body of Jesus Christ. It is referred to the church. Ako nagto, silang padriya. Love is the prime mover of the ministry. Amen. Kasabot as ini kung may mga sakyanan ka mo. Amo ni siya ang nagapaliso, amo ni siya ang nagahatag direction, amo ni siya ang nagapaabanti. Amen. Nga man, yes, of course, hindi ang aton abilidad, hindi ang aton kwarta, hindi ang aton kaalam ang nagapairog sa ministry. Ang nagapairog sa ministry, ang gugma naton sa Diyos. Amen ba? Mag-ano man lang, kung puros tatanan, abilidaran, pero kung way tagugma sa Ginoo, ini nga gitawag simbahan, stagnant ini siya. Amen ba? Meaning, ang nagapairog sini, nga nakahimo ta sa reception place naton kay nga napurma na, it is because ang prime mover sini ang love. Hindi na to ni mahimo ang nakapabanti sini, ang nagapaliko sini, ang nagahatag direction sini, kag ang nagahatag kainiton sini, ang gugma naton diha sa Ginoo. Amo ni ang prime mover sa gitawag sa ministry, because ministry with love, it is enriches the whole body of Christ. Amen? Just imagine that. Amo na nga ang 1 Corinthians 16:14 nagaingon. Basahon na itong tanan. Start. Okay? Buhata ang tanan diha sa gugma. Amen. Sa mga grupo, amen, kay usahay ang pinakasakit, ining mataymingan kamo nga kamo ang mag-fasting nga mag-ulan, ang imo mata ari na sa mga tiil. Ara na sa mga tiil, kasakit na kayo sa imo pananawan.
Inga na, labi na pagtuyok nimo, habing hugawa, di ba? Pero ang Biblia nagambal, buhata ang tanan sa gugma. Nga mintras, gamap ka nalipay. Amen ba? At least, wala ka sa sabungan nagmap. Ari ka sa simbahan. Amo na kung gugma ang nagmotivate, nanilhi ka, limpihon na lang gid nimo kay gugma man na nagmotivate. Pag panilig nimo ingon, amor manggihapon, may manaktak manggihapon nga dahon. Diba? Buhata ang tanan sa gugma. Kay nga man, kung buhato nimo ni, hapos ang growing sa church. Amen? Kung abi mo lang matagusa, amo ni ang iya kasing-kasing grabe kahapos ang growing. Amen ba? Natawa lang. Nga nakabatas ta, it is because ang gugma sa matagusa, amo ang nagmotivate. Amen. Agdayon, siling padre niya sa Philippians 2:40. Basahon na to. Nga, manasulti na ko, ay higit pagbagulbol. Amen. Kita pod nga mga ara sa aton extension, kung ano ang malambot dito nga luto. Munggos karon, munggos sunod simana, munggos sa sunod na pod, ay pagbagulbol. Amen. At least, way gidamo nila ang bitsin. Amen. Ang naabot lang nila. Amen. Kay may munggo nga daw hindi pinasabaw, may munggo nga pinasabaw, may munggo pod nga gipakatay sa gitawag sa sagol. Inga na, at least ara. Di ba? Pag ukap, munggo naman. Imonta lang. Amen. Kung di ka kauyo, na lang pagsulti, palit na lang sardinas. Inga na. So ako nagto, shadow kahapsay kung wala ni ang bagulbol. Diba? Let's say, kita naging apos na ang aton mga activities sa December. Inga na, we are running na sa aton Christmas celebration sa mga extension naton. Inga na. So hindi naton pag-iuna dayon ang pagbagulbol. Inga na. Dito na bagulbol kung mabusog ka na. Nga, buhata ang tanan. Amen? Pakpakan na ito ng Ginoo. Kada yun, sila yung padre sa gitawag sa Ephesians 4:15-16 na. Kinanglan hinoong mutubo kita sa tanang paagi, ngadto kang Kristo, nga mao ang ulo pinagi sa pagsulti sa kamatuoran, uban ang gugma. Mo bito na nga ako, ang gusto na ko nga, masulti yun sa inyo ang tinuod. Kaya nga, gahambal ko with love. Nga man, kung hindi na ito nihimuon, posible nga walihan na kamo ni Kibuloy. Dayon, ano ang bal dito sa verse 16? Diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibok lawas pinaagi sa tagsa-tag sa kalutahan nini. Busa kun mulihok. Just imagine that. Meaning, ang goal sa Christianity, hindi kay mangin stagnant siya. Amen? Hindi kay mangin stagnant siya. Lantaw ba ninyo mga Kristohanon nga ang iya kabuhi stagnant? Way maturity sa iya kabuhi. Amo ning goal sa Christianity because imo makita one of the highest purpose and reasons sa kabuhi naton is to become Christ-like. Kinahanglan ma-matured ka gyud sa pag-alagad. Kag ma-matured ka lang kung ma-involve ka. Amen. Amo ning maturity, kinahanglan you must be involved. May tulo ka butang nga gihimo naton. First is believing. Amen. Second is imo makita becoming. Ingana. And the third thing is belonging.
Hindi pwede. Nga human ka nagtuo kang Kristo Jesus, dira ka lang kutob. You must step another dimension. You must be belong. Hindi ka magtubo kung hindi ka mangin part sa sining nga gitawag buluhaton. Inga na. Amo na nga ang Biblia nagambal. Kung busa kung mulihok ang tagsatag sa kabahin sumala sa katungdanan ni ini, ang tibok lawas, mutubo o mulig-on siyang kaugalingon, pinaagi sa gugma. Ang tanan pod naton nga ministry sa nagkalain-lain nga hiyas nga gihatag sa aton sa Dios, ang prime mover sini amo gyud ang gugma. Amo na nga diri sa aton gibahin-bahin na ta sa Ginoo. Amen. Amo na nga may grupo sa mga manugluto, may grupo sa mga manugserve, may grupo sa gitawag masiling naton tigsukong sa kahoy, may grupo man sa tigkaon. Inga na. Diba? So, ako nagto initanan, this is part ni sa participation sa kabuhi na ton. Let's say, for example lang, sa aton nga prayer group na ton, inga na, this is part ni sa participation. Kaya nga, ang goal dire is to be matured. Amen? Ining ikaduwa nga tun-an na to na ining to love others. Abi mo lang, sayop ni ang curi sa iban nga mupalayo sila sa crowd. Amo ning mga tao nga nag-ermitanyo, mga nagmungha, hindi na nga ang tinuod diya, you must be musagol ka sa crowd. Kaya nga, dawi ka nga musagol sa crowd, kung may ignite sa matag usa, dira ka makadawat og dugang nga kahibalo. Amen ba? Magdugang ang knowledge nimo kung ara ka sa kadamaan. Kay dira man nimo makita ang nagkalain-lain nga kaluyahon. Kag makita po nila ang imo kaluyahon. Pero one way na sa pagtubo. Ang nagalikay sa sini nga mga butang, hindi gyud kaabot sa pagtubo. Amo ning gihambal sa Biblia, it is rooted and grounded in love. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen. Hindi pwede nga ang Kristohanon mag-iya-iya siya. Ang panultiyon sa chapter 18 sa verse 1, ipaklik naton sa kang Chubby Boyan. Amo ning gihambal ni Solomon. Anong gi-state diri sa panultiyon sa Proverbs chapter 18 in verse 1? Ang tao nga dili makighugoy-hugoy naguna-una lamang sa iyang kaugalingon og musupak sa bisan unsa nga giisip sa uban nga husto. Amo ning lagmit yun nga mahitabo. Amo gani nga kita nga gibay group ta nga agud nga ma-involve ka. Aron nga ma-matured ka. Hindi ka kakita diri sa maturity nga nag-isahanon. Kung nag-isahanon ka, ermitanyo na. Why mga lone rangers sa kalibutan? Because the Bible says no man is an island. Oh. Ingon, unsa man ang Bisaya sa no man is an island? Ang isla nga way tao. Pakpakan na to ng Ginoo. Kada yon, siling padre, sa aton nga gitawag nga notes. Iswipe na lang chat. Love is passionate in its response, zealous in its pursuits, seeking every opportunity to serve the Lord, because the love of God is filled with devotions and sacrifice, the best of time, blessings, and effort. Ambot ako tingal lagi ko. Grabe gid ang pili. Ang kon bitaw ang ang aton bitaw na panunod sa mga Kastila bitaw nga nature. Inga na sa Spanish nga kolony. Kadayon plus pagid sa aton kinaiyahan. Kay ang mga Kastila nga daan mañana is otro dia sila. Imo makita mga ninggas kugon sila. Inga na, which is ang trabaho karon mingon na ugma na lang na. Inga na, that is ninggas kugon. So plus pagyod sa aton. Kay kita nga daan nga mga Pilipino, abuting halagi ko, mingon ka, ang practice alas 8.
may 1 hour extension gina. Nga mo man sina, no? Pangutan ako nito, pag nga mo man sina. Nga may amugi sina. Diba? So, abi mo lang, ang problema sini, it is the sacrifices. Mabito na, sa una, ang amon simbahan sa Cadiz, adto pa sa Talabaan, bago pa kami minyo ni Gingging, gikugos pa namon si EJ, gamay pa. Kay sa ito nga panahon, wala-wala po, kay nagtrabaho lang po ko sa gitawag sa construction. May mga panahon nga wa kay inupliti. Ang amon himuon, laliman ka halin sa reclamation pakadto sa Talabaan, lakton lang namon. Pero way giko kakita nga naulahi kami kay kami man ang mag-arrange sa bangko, maglimpyo dito. Kaya mo ba nang sinugdanan po sa ministry namon. Pero way ko kakita nga na-late kami. Oh, nga it is because ang passion bala nimo. Kuha ninyo ang passion. Mabito na nga kung may mga bata kamo sa gabi pa lang i-prepared na. Galing kay amo ganing problema, kapila na ko nagambal diri. Panahon na gani sa Sabado bala sa gabi, you must be disciplined. Hindi na sila pagpalantawa og TV. O amo ginapirme nga kon ay naka mo paglantaw TV. Kaya ang TV hindi na magpalayo. O kaya amo nang hinungdan, magpilaw na kamo, hasta nga magbango na kamo, nga nga tundan simba alas 7. Amo gani na nga damo na dring way nagkagwanta na, ano man nga simba, oy. Kaya ang tao nga dan, just imagine, sugda na to nig alas 9. Ang iban sinamabot, kaya po nag alas 11. Kaya ang Pilipino, lain mo, kung pakubsan mo, ni pakubsan po na niya. Amo ning mga Pilipino, latawan ng mga sa syudad, nagsimba alas 10, maabot alas 11. May nagabot gani nga benediksyon na lang. Amo nang hindi naton pagpatuyangan. Kaya nga ang pasyon ang importante diha sa aton. Kagabi nyo lang, ako, ang amon Bible School, kay mga foreigner, gitudluan gyud kami sa time. Grabe gyud ang pagdisiplin sa amon sa time. Amo nang ako nadala gyud na nakon. Plus pag yun sa una, imo makita kay ang desire na akong mag-army magid ko, motivated ko sa gitawag sa military nga system kay naanad ko sa una nga ang relo na kon 30 minutes advance gyud na. Naanad ko sa una, hindi ko gusto nga hasta na pagminyo, hasta na karon 30 minutes advance gyud na pirmi. Plus pag yun, pag-eskwela na kung sa Bible School, ang akong classmate, graduations, 5 minutes late lang. Why nagipasulod? Why graduation sa iya kabuhi? 5 minutes lang. Grabe sila ka-stricto sa time. Kaya nga, si Brother Eric Nagambal, one way ka nga i-bless sa Diyos kung may commitment ka sa time. Amo ginagibutang, ginakon sa akon huna-huna. One way sa commitment is time. Amo na imo makita, nakasiling ko, we are a Christian. Yes, by blood we are Filipino, but you know, in spiritual we are Christian. Amen ba? Nga di ginato na mahimo. O lang tawa lang. Ako nagto, ma-enjoy naton ang pagsimba. Nga man, almost na kumpleto naton kay sa adlaw mismo sa Ginoo isa gani ka adlaw. Pakpakan naton ang Ginoo. So this is what full filled with devotions and sacrifice of the best of time. Atong bitaw butangan advance. Kaya nakita na kon ang mga tao nga ginabless sa Dios, ang mga tao pud nga conscious sa time. Diba? Namati lang ko diha sa siyod atong pagdagyaw na silina si Romeo. Oy, naano mga Kristohanon sa nagkadugay na di naman kantigo maglantaw sa rilo. Namati ko diha, nakakatawa ko. Oh, inood na. Hindi tawa. Conscious sa time. Ang passion bitaw naton, di ba? Amo ng bagay na to ni change kay madala gina ninyo. Oh, madala gina ninyo. Mahimo kamo nga ulugtasan sa inyong amo. Amo ng inyo gyud, you must be disciplined. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo nang ang Patience 5:16 na gaingon. Make the most every opportunity for doing good
in these evil days. Ayuha paggamit ang inyong panahon. So let us grab the opportunity. Kung may time nga gihatag ang Ginoo, let us grab the opportunity. Ito lang hambal na kon, ang root words opportunity means is high tide. The root word of opportunity means is high tide. Ngaman, kung dako ang dagat, kung pataob siya, hindi mabudlayan ang barko pagdunggo sa pantalan. Meaning, makaabot yun siya sa iyang destination. Amo po ni sa kabuhi na ton. So, mintras taob pa ang imo kabuhi, himua ang tanan. Kay maabtan ka na sa hunas. Kung maabtan ka sa hunas, hindi na makadunggo ang barko sa insakto nga plastaranan. Amo nang kabuhi na ton. You must grab the opportunity. Amen? Pakpakan na ton ang Ginoo. Magabarog na tanan diya sa tiilan sa Ginoo. Silang dayon diri niya. Love, it extrain to its commitment and patience. Amo nang sulti na kon, ang Mark 12:40, it is commitment to worship God. Love, it extrain to its commitment and patience, expressing hatred for what is evil and holding tightly what is the truth. Let's say, for example lang, isgutan na ito ni sa sunod simana. Ano ni ang gugma sa Diyos? Ang 1 Corinthians 13 verse 6, siling padre. Ang gugma, dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Kung tuod ka nga nahigugma sa Diyos, malipay ka kung ang kamatuoran gisangyaw sa imo. Kuha ninyo? Because love rejoices in the truth. Ang akong giwali karon kamatuoran ni. So bagay ni mo ni ikalipay kay ang gugma nga tinuod. Una, why ni malipay sa dautan? Why ni malipay sa mga hindi insakto nga mga butang? Ang Ginoo mo makita hindi malipay. Pero ang gugma, malipay siya sa kamatuoran. So brothers and sisters, really, if your love is genuine, malipay ka kung ang kamatuoran maglambot sa imo kasing-kasing. Pakpakan na ito ng Ginoo. Lipay ka. Hindi ni mo ni bagay butangan sing kahulugan, hindi ni mo ni bagay hatagan sa hindi maayo nga gitawag nga panulti. You must be rejoice. Kaya nga, love, rejoice the truth. Ano ang bal sa Biblia? Yes, sakit ang kamatuoran, but the truth shall set you free. Ang kamatuoran maghatag sa aton sing kagawasan. Amen ba? Amo na nga ako nagtuo. Sa aton nga bahin, malipay ta kung ang kamatuoran masangyaw naton sa aton mga amigo, di ba? Malipay ka. May something sa sulod nimo hindi nimo ma-express ang kalipay. Kaya nga nambal nimo ang truth. Ya. Panahon pod nga mamati ka sa mga kamatuoran. Kaya ang kamatuoran niya, it shapes our nature. Kuhaon yun niya ang hindi maayog, ang hindi insakto. Pero kung nahigugma ka sa Diyos, magkalipay ka kay nga nasangyaw ang kamatuoran. Amen. Yes, we are full of weaknesses and living in the spirit of limitations. But the Bible says, love is the prime mover diha sa aton nga gitawag pag-alagad. And love, it is a commitment to worship Jesus. Meaning, makaabot ka sa punto nga ang imo kabuhi really nangin committed ka diha sa pag-alagad sa Diyos. Ano man ang mahitabo, you are really committed in serving the Lord. Let us worship God. Hallelujah. Hindi para sa komunidad ng Diyos, kundi Lord,
para sa pagsimba sa imo. Gibutangan kami nimo sing lawas, hindi para sa trabaho, pagsigi kisay-kisay sa mga butang sa sininga kalibutan. Kundi gibutangan kami nimo sing lawas para is to worship your holy name, O God. Salamat kag Lord, tabangi kami sa tanan namon nga pagabuhaton, mangin madinasigon kami, and we are motivated by love. Anuman, O Diyos, nga mga activities, anuman, Lord, nga mga buluhaton sa imo kingdom, himua nga motivated kami sa love, Ginoo. Kag kung may nakita ikaw sa sini nga simbahan nga wala pa kaayo nakasabot sa bahin sa gugma, Ginoo, sa sini nga kaidtuhon, let the spirit of wisdom and understanding be upon this place right now, Lord. Kag ikaw ang magapamuhat sa matag usa sa amon kabuhi. Nga mintras wala pa nimo kuhaa ang amon kabuhi, masabtan, Ginoo, nga ang tanan motivate sa gugma, O God. Salamat sa imo mga pulong nga imo gipakaon sa amon sa sini nga kautuhon. Kagayaw pag itugot nga ing mga pulong nga amon nabatian sa sini nga takna, ang tanan nga ania dinhi. Even Lord, sa nagtan-aw sa videos kag namati, tuguti, Ginoo, nga ma-apply sa kabuhi namon, ma-open sa kamatuuran, nga ma-motivate sa gugma, O Dios. Salamat, Lord. Kag ining imo pulong, Ginoo, dili magbalik sa imo nga kawang, kundi may kadako nga kahimuan sa amon kinabuhi. Nga mintras buhi pa kami, Ginoo, ang mag-operate sa amon, amo ang gugma nimo. Salamat, Lord, bisan pa imo kubos nga alagad, nga gipamotivate sa gugma, kagayon ang kusog, ang kaalam, bisan pa, Ginoong Dios, ang pagtuon, ang panahon sa pagtuon. Tungod kay motivated sa gugma, Ginoo, wala sing kakapoy, wala, O Dios, sing katalaka, wala, Ginoo, bisan pa sa mga pagmurmur, tungod kay motivated sa gugma, Amay. Tabangi kanunay, bisan pa ini nga simbahan, bisan pa, Lord God, ang imo kubos nga alagad, nga ma-motivated gid kami sa gugma kanunay, Amay. Even sa mga Thanksgiving, Lord God, sa tanan nga mga buluhaton, mga contribution o anuman nga klase, Lord God, himua nga ang maghari sa amon kasing-kasing amo ang gugma, Ginoo. Lord, nagapasalamat kami even sa mga secular nila nga mga trabaho, ma-motivate pa sa gugma, aron nga mangin blessing sila sa ilang mga employer, O God. Salamat, Amahan, dalayaon ka, God, Lord. Dungog og himaya kanimo lang sa ngalan ni Jesus. Amen.